Mari na po tayong umupo ngayong oras na ito. Welcome po. Welcome na welcome po ang bawat isa. Pwede pang pabuhay po ng ilaw natin. Yun. Uy, Edison, welcome. Binuhay ang ilaw. Nakita kita. Yan. Welcome po sa bawat isa. Welcome po sa Jesus na Anointed One Church. Palapa naman po natin ang ating Diyos na buhay sa buhay ng bawat isa. Sino po dito ang masasabing ang saya talagang makita ang iyong anointed family? Diba? Ang sarap makasama ng ating anointed family. Ang sarap makita. Kitang-kita ko sa ngiti nyo, yung pagbati nyo, pagngiti nyo, yung pagkamay nyo, yung pagpunta nyo doon, talagang masaya kayo't nakita yan. Tama po ba? Amen. Sino po dito yung yung talagang masaya siya at siya ay nandito sa church? Amen. Grabe grabe. So, today po is May 11 and today is Mother's Day. Amen. Pero bago po tayo mag-continue, tayo muna po tumayo ngayong oras na ito. And let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And also, let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli po, pwede tayong umupo. Salamat sa mga pumalakpak, gaya ni na Arthur. Yan. Welcome na welcome po ang bawat isa. This is May 11. This is Mother's Day. Before we go into that, I believe pang ilang week na to iyan? Pang-anim, pang-lima. Pang-anim. This is our week 6. Last week na po ng ating series na Kingdom Come. Sabi nyo nga po, Kingdom Come. Ang pagbaba ng kaharian ng Diyos sa mundong ito. At kaugnay po yung ating verse na Matthew 6, 9 to 10, sabi po doon, in this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Before we continue, sa mga nanonood online, welcome na welcome po. I am Reverend Finny Plata, ako pong yung senior pastor dito. Meron po bang first time sa lugar na ito, sa kauna-unahang pagkakataon nakarating sa ating napaka-blessed na church? Meron po ba first time? Huwag po kayong mahiyang itaas ang inyong kamay. Kayo po ay bibigyan po namin ng ayuda na nasa envelope. Biro lang po. May first time po ba? Meron po ba? Meron po, ilan po? Welcome. Taas po ang kamay. Si Marie Carriay, palakpakan naman natin ang Lord. Tapos mga invite ni ano pangalan nga? Ni Justin. Mga invite po, welcome. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila. Yan, masaya po tayo dito. Sa mga hindi po nakakilala, sa mga nanonood online, ako po si Reverend Finny Plata, na nakalimutan ko yung aking coat na isuot. Pero okay lang yung coat. Yaman mo na, okay na, mabanas pala. Okay lang. Nandiyan po ba kayo? Ano pong ginagawa natin dito? We hear the word of God. Kasi we believe ang salita ng Diyos ay buhay. It is like a two-edged sword na natanim sa puso natin. At ang bawat salitang inihahayag ng Diyos, ay alam ko po ito'y makapangyarihan sa ating puso. Kung ngayon po ay May 11, tomorrow will be May 12. May 12 po ay Election Day. Tomorrow po ay Election Day. At ako po'y naniniwala na sa ating mga kamay ang kapangyarihan na bumoto. Ang boto mo bukas ay may kapangyarihan kung anong pwedeng mangyari sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating bansa. And ako din po ay naniniwala bilang Jesus followers. Taas po ang kamay ng mga naniniwala kay Jesus. Yan. Naniniwala tayo na mahalaga siya kasi siya ang hari ng lahat.
Ito po yung ito po yung ating pang-anim na Sunday about Kingdom Come, about sa kaharian ng Diyos. And I believe si Jesus ang tunay na hari. May man nagsasabi po, hindi dapat paghaluin ang relihiyon at saka ang politika, which is tama po. Hindi natin pwedeng paghaluin ang relihiyon at politika. Pero ang pinag-uusapan po natin ay hindi relihiyon. Pinag-uusapan po natin ay relasyon kay Jesucristo. We don't believe in any religion kasi religion, sinasabi nito, kami lang ang tama, kami lang ang mali. Yung mga tradisyon lang namin ang tama, yung tradisyon yung mali. Hindi po ganon ang relihiyon. Tayo'y relasyon kay Jesus Christ at tinuturo po natin ang Biblia 100%. Walang dagdag, walang bawas. Kaya po, naniniwala ako na bilang anak ng Diyos, merong kang karapatan kung ano mangyayari sa ating bayan. Unang-una po, si Haring David. Si Haring David sa Bible, si King David, yung pumatay kay Goliath, he is the man after God's own heart. Pero siya ay hari. Siya ay tinawag ng Diyos, siya ay anak ng Diyos, pero siya ay hari. So siya ay politiko. Pangalawa, pag sinabi naman church, hindi naman po ito lugar. Pag sinabing church, ito'y samahan ng mga tao. So tayo ang church. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, ikaw pala ay church. So bilang ikaw ay bahagi ng church, ikaw ay bahagi rin ng komunidad na ito. You are a part of this community. Pangatlo kong dahilan, si Jesus ang hari. Jesus is King. Kahit anong mangyari, si Jesucristo ang hari. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Tayo muna po yumukot, pumikit tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Lord, hinihingi po namin ikaw. Hinihingi din po namin ang biyaya mo na buksan ang aming puso, na patuloy kami magpakumbaba, patuloy kang makita sa aming buhay, at sa salitang maihayag mo sa pamamagitan inyong lingkod, patuloy itong lumago sa aming puso. Itinataas ka namin. In Jesus' name, Amen. Alam niyo ga po, sa bawat bansa, masasabi natin sa Pilipinas, ang politika ay mainit. Pero sa tunay po, sa bawat bansa sa buong mundo, ang halos pala, lahat ng bansa sa buong mundo, ang politika ay mainit. Napaka-challenging. At ako po'y naniniwala kung meron tinatawag na yung away-away sa politika, it stems in the spiritual world first. Nagsisimula po lahat ito spiritual. Alam niyo po ba, lahat naman ng bagay nagsisimula spiritual. Sabi po sa Ephesians 6 verse 12, sabi po doon, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world." Ba't kasama? And unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat yan ay spiritual. Lahat yan ay spiritual. Ang kalaban mo ay hindi yung kapitbahay mo na hindi mo ka-agree. Hindi mo kalaban ay yung kabilang kulay. Ang kalaban mo ay yung hindi mo nakikitang mga masasamang espiritu na nagtatanim ng mga galit, ng mga ugat, ng mga political hate. Yung po dapat. At bilang Kristiyano, dapat alam natin na kung ano man ang nangyayari sa physical, nagmumulay ang spiritual. Kung ano yung nangyayari, sinasabing magulo ang politika, nag-aaway sa politika, nagsisimula po yan sa spiritual. Kaya pansinin nyo, when there is a term na political hate, napakalalim, di ba? Hindi lang sa ating bansa, kundi sa kahit sa ibang lugar. At nakakalungkot po, marami pong Kristiyano, dahil po sa political hate, nagkakaroon na ng siraan. Sa tunay po, ako po, meron po, sa mga nakakaalam, meron po kaming ang mga pine-prefer, pero we respect each other's choice. At ako po'y naniniwala, kung kahit paanong paniniwala mo, kung nagalit ka sa kapwa mo, ibig sabihin, sumala na tayo sa tinuturo ng Biblia. Kasi sabi sa Bible, mahalin mo ang kapwa mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Mukha ba yan kamahal-mahal?
Kung mahal mo yan, ililibre mo yan mamaya. 'Di ba? Ngayon po, bukas, taas po kamay ng mga botante na, yan. Bukas po, pupunta tayo sa presinto at lalagyan ng kulay itim. Kulay blue, pink. Alam niyo po dati, quick story lang, may time po na hindi po ako nakapagparehistro. At alam po ng aking amay, ako'y rehistrado. Ay ang aking amay matapang. So sabi ng aking amay, piniki bumoto na. Ay hindi ako rehistro. So pumunta ako kunwari umalis ako ng bahay, nag-drive ako. Pumunta akong 7-Eleven. Bumili ako ng ballpen. Ginupit ko yung ballpen yung loob at gintininta ko. Para pag uwi ko, nakaboto ka na? Opo. Tapos naka-selfie pa ako nun. Just voted. Just voted. Bumoto. Alam niyo po, bukas pagboto natin, bago po tayo bumoto bukas, I would share to you 3 things, 3 bagay na ikukonsidera natin bago tayo bumoto. Tungkol po sa kaharian ng Diyos. Point number 1. Number 1 po, tandaan po natin, kung sino ang mahahalal, hinayaan yan ng Diyos. Pwede nating masabi na yung nahalal, gusto mo man o hindi, dahil boto ng tao. May masasabi mong, baka naman ayan nandaya o kaya ay ganito ganyan o kaya hindi karapat-dapat. Pero tandaan natin, kahit sino pa ang may proklama, anumang posisyon, hinayaan yan ng Diyos. At sabi sa Biblia, ang Diyos ang naglagay. Sabi po sa Biblia, sa Romans 13, English muna, Romans 13 verse 1. Sabi po doon sa English, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Sa Tagalog, dapat sumunod ang bawat tao sa mga leader ng gobyerno. Dahil ang authority na namumuno ay galing kanino? Galing sa Diyos. At siya rin ang naglagay ng bawat may katungkulan sa gobyerno. Napakalinaw. Siya ang naglagay ng bawat na may katungkulan sa gobyerno. So, kung sino man ang maupo, ang Diyos ang naglagay. At sabi po niya, bilang tao, tayo ay sumunod. Kagaya niyo po ako. Marami rin po akong tanong. Gaya ng, paano po pag yung naupo ay alam mo talagang hindi karapat-dapat? Yung naupo ay alam mo talagang masama? O alam mong corrupt? Ako po, naitatanong ko rin po yan. At isa sa mga naging tanong ko dati, paano ang isang good father, ang isang mapagmahal na Diyos, isang mabuting ama sa langit, ay nahahayaan na may maupo na mga tao na ayaw natin. Yun na lang ang term ko, ayaw natin. Marami pong mabuting naupo sa ating posisyon sa gobyerno. Napakarami po. At masasabi nating meron ding mga nakakaupo na hindi kaaya-aya. So mga tanong natin, Lord, bakit mo hinayaang manalo? Bakit siya ang nanalo? Ganito mangyayari sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming lugar. Bakit siya po? Ito po ang sasabihin ko. History suggests, si Jesus Christ, nung si Jesus po ay namuno, nabuhay sa mundong ito, nabuhay po siya sa Israel for 33 years. Ilang taon po? 33. Ang namumuno po sa bansang Israel ay hindi hari na Israelita. Ang namumuno po nun ay mga Romano. Sinakop po sila ng ibang bansa. So at that point, kaya po inaasahan ng mga Israelita na si Jesus yung tagapagligtas. Siya yung magiging hari. Siya yung magiging ala Andres Bonifacio na magsisimula ng katipunan at patalsikin yung ibang bansa na mananakop sa kanila. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus.
At sinabi pa rin ni Jesus, kayo ay sumunod sa authority. Meron po sa Bible na mga sundalo nun, mga Romano, meron silang batas na pag may nakakita kayong mga Israelita nun, pwede kang pagbuhatin ng mabigat na bagay sa loob ng 1 milya o 1.5 kilometro. So mga disipulo nun at si Jesus naglalakad, may pupuntahan silang lugar, nakita sila ng mga sundalong Romano, so hindi nila kalahi. Ang pinagawa sa kanila, oy, buhatin yung mga to. So yung mga espada, mga kargo, mga mabibigat na armor ng mga sundalo, pinabuhat sa mga Israelita noon, sa mga disipulo ni Jesus. 1.5 kilometro. So nakalakad na. Sabi ni Jesus, buhatin pa rin natin ng 1 pang milya, 1.5 kilometro pa. Mga disipulo, bakit kailangan buhatin pa? Ay, ang batas lamang 1 kilometro. Sabi ni Jesus, sige sir, doon pa naman kayo, bubuhatin na namin. Sabi ni Jesus, kung sinampal ka sa kaliwa, ipasampal mo na rin yung kanan. Kung bumuhat ka ng 1 milya, gawin mo ng 2. Anong point ni Jesus? Sumunod tayo kung sino man ang inilagay niya sa gobyerno. Kaya yung mga disipulo nagtataka. Diba, ang alam nila, ikaw yung tagapagligtas. Pero bakit kailangan sumunod? Di ka dapat patayin natin yung mga yon. Hindi yun ang pinano ni Jesus. Ang point ni Jesus, mahalaga ang sumunod. Kahit walang sense. At ang pagsunod sa Diyos ay pagtitiwala sa Diyos. Kahit sa simula ay walang sense. Yung pagpunta sa Sunday, na instead, ikaw ay maglalaban na, ikaw ay may gagawing iba. Sa tunay, mahalaga ng mas maganda may kumita ng pera ng Sunday o tambak ang iyong labada o kaya ay ganito ganyan. Pero sabi ng Diyos, unahin mo ako, pumunta ng Sunday. Sa tunay, may pagkakataon, walang sense. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, sa simula, mukhang walang sense, pero ganun talaga ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya papasok ako sa pangalawang point na sana sa puso natin. Kung sino ang maupo, sa Diyos pa rin ang ultimate na pagtitiwala. Ano nga po yung number 1? Huwag mo na iba. Kung sino ang mahahalal, hinayaan ng Diyos. Ang pangalawa, kung sino ang maupo, sa Diyos pa rin ang ultimate na pagtitiwala. Ganun po rin ang pagtitiwala. Pananampalataya. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tumingin sa nakaupo sa gobyerno, kundi tumingin sa nakaupo sa trono, sa langit. Hindi sinasabi na tumingin ka lagi sa cellphone mo, hindi ka tumingin sa sinasabi ng social media, hindi ka tumingin sa politika, pero tumingin ka lagi sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, tumingin lagi tayo sa Diyos. Ang sinasabi po ng mundong ito, magtiwala ka sa nakikita mo. To see is to believe. Yes, makikita natin na baka yung mga maupo hindi kaaya-aya ang hindi natin prefer. O kaya yung mga nangyayari talagang hindi natin gusto. At tayo ay maapektuhan talaga, hindi natin dinedenayat. Pero still, kaya hindi tayo magtitiwala sa tao, magtitiwala lamang tayo ay sa Diyos. Sa ebidensya ng kanyang pangako. Sabi sa Bible, cursed is the man who trusts in man. Sumpayin ang isang taong nagtitiwala sa tao. Kaya ulitin ko, tingnan mo katabi mo. Katiwa-tiwala bang itsura niyan? Kung magtitiwala ka dyan sa katabi mo, ganitong gawin mo. Magtiwala ka sa Diyos para dyan sa katabi mo. Ganon. Sino po dito ang may ano? Kung may maupo, magtiwala ka sa Diyos para dun sa uupo. Sino po dito ang may kachat? Wala kang tiwala sa kachat mo. Magtiwala ka sa Diyos at siya ang magbibigay ng tamang tao para sa iyo. Amen.
Sabi ni Ford, ginagano si Dewey eh. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Sabi po doon, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Hindi po naka-highlight doon, pero i-highlight ko, all. Sabi nyo nga all. Lahat. Pagtiwala mo daw sa Diyos, lahat. Hindi yung pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating kalusugan, pero hindi natin pinagkakatiwala ang ating oras. Yung pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating exam, pero hindi pinagkakatiwala sa Diyos ang ating love life. Hindi yung pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating career, pero hindi natin pinagkakatiwala sa Diyos ang ating boto. Ipagkatiwala sa Diyos, lahat. Sabihin nyo nga, lahat. Kaya bukas, bago ka umalis ng bahay, manalangin ka. Ask the Holy Spirit na sa pagboto mo, gabayan ka. Kung meron kang dalang sample ballot o nakasave sa iyong messenger, sa notes, ipag-pray mo. Lord, tulungan mo ako sa pagboto sa mga taong ito. Be gentle sa pagboto mo. At hingin mo rin sa Holy Spirit na sa pag-shade mo ng tinta bukas, ikaw ang mataas. Kung mananalo ito, praise God. Pero si Jesus pa rin ang mataas. Kung matatalo ito, purihin pa rin ang Diyos kasi si Jesus pa rin ang itataas. Amen po ba? Kung ang resulta sa Tuesday ay pabor sa mga binoto mo, magpasalamat sa Diyos. Amen. Kung ang magiging resulta ay di pabor sa binoto mo, syempre, malulungkot ka, madidismaya ka. Hindi natin tinatanggi yun. But still, magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kung nanalo ang iyong bata, ang iyong kandidato, huwag mangantsaw sa Facebook. Kung meron kang kaibigan, kapitbahay, pinsan, tiyuhin na hindi mo kaayon, huwag kantsawan. Amen po ba? Magpasalamat sa Diyos. Kung ikaw na may natalo, huwag na rin magparinig. Amen po ba? Huwag na mag-post sa Facebook. Ito po ay note para sa akin, para kay Rev Pini ito. Ewan ko kung para sa inyo to. At tandaan natin, ang kaharian ng Diyos ang dapat mababa. Hindi dapat natin sinisiraan ang bawat isa. Walang sinisiraan, walang kinikilingan. Iboto niyo po ako, Fini Plata. Aking Vice Mayor, Charles Carrido. Parehong kalbo. Pinasasaya ko lang po kayo. Lastly, number 3. Kahit anong mangyari, si Jesus pa rin ang naghahari. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Kung may bagong uupo ng mga senador, congressman, gobernador, konsihal o mayor, hindi nakaupo sila pero di sila ang hari. Ang hari pa rin ay si Jesus Christ. Walang sino man ang makakaagaw sa trono niya sa langit. Hebrews 12 verse 2. Sabi po doon, next po iyan, sabi doon, we do this by keeping our eyes on Jesus. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion. Sabi nyo nga champion. The champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting in Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now, He is seated in the place of honor beside God's throne. Saan po nakaupo si Jesus? Saan? Katabi ng trono ng Diyos. Si Jesus na ang naghari, si Jesus na po ang nakaupo. Basahin ko po sa Tagalog, wala po dyan. I-focus natin ang mga mata natin kay Jesus. Kanino nakafocus? Sa Jesus, hindi sa kandidato. Nakafocus kay Jesus, hindi sa kung sino-sino. I-focus natin ang mata kay Jesus. Siya yung nagli-lead sa atin na makumpleto ang faith natin. Ito ha, I have a story na marami akong kakilala na sa sobrang umasa sa mga uupo sa posisyon,
at hindi sila nanalo or hindi nakaupo yung kanilang kandidato, sobra silang nadismaya. Na paano na tayo, paano na ganito, paano na ganyan. Parang sa ibang bayan yon na nakaupo ay ibang mayor. So nagkaroon sila ng takot. Hindi nila nakikita na yung kanilang pinaniniwalaan at inaasahan ay hindi na si Jesus. Ang inaasahan na nila ay yung uupo. Ang ating paniniwala, kahit sinong maupo, kalooban niya ng Diyos. At ang pagkakatiwalaan natin, yung nagluklok sa nakaupo. Ang pagkakatiwalaan natin ay ang Diyos sa nakaupo sa trono. Kapag tayo ay aasa sa tao, hindi mape-perfect ang ating faith. Pero pag sa Diyos tayo mananampalataya, siguradong kaya mo lahat ng bagay at may mga pangako siyang mangyayari sa buhay mo. Sabi doon tapusin ko lang, at ngayon nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Sino po nakaupo? Si mayor ba? Si congressman ba? Si vice president ba? Hindi. Sino nakaupo? Si Jesus ang nakaupo. At kapag siya ang nakaupo, higit pa sa ayuda ang ibibigay, kundi siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayuda over pagpapala. Ay, baliktad pala. Pagpapala over ayuda. Sabihin mo sa 5 tao, umasa sa pagpapala. Sabihin mo sa 5 tao, ay umasa sa pagpapala. At sabihin mo sa katabi mo, mamaya, ililibre kita. Dahil nang pagpapala. Hawakan mo sa kamay ang katabi mo. Sabihin mo mamaya, ililibre kita. Dahil sa pagpapala. Amen. At dahil si Jesus ang nakaupo, may pinagagawa pa rin siya na mas marami. Mas matindi. Ano po yun? Marami pa rin tao ang maligtas. Pinagagawa pa rin niya, marami pa rin tao ang makakilala sa Kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi bukas ng gabi, may poproklama na yan. O Martes, may poproklama na yan. Makakaupo yan. Pag nakaupo yan, tapos, aantayin natin ang pangako, di ba? Anong mindset natin? Nakaasa na tayo dun sa nakaupo. Nakaasa na tayo sa gagawin niya. Mag-aabang na tayo ng gagawin nila. Tama man o mali. Maling purpose yon. Sabihin mo sa katabi mo, mali yun. Ano nga ang purpose mo? Still, maraming tao makakilala kay Jesus. Anong vision mo? Win souls, make disciples. Sabihin nga po natin, palakpakan po natin ang Lord. Taas po ang kamay ang watcher. Yan. Hindi po kami magpapalibre. Taas po ang watcher. Yan. Ako po ay teacher. Ako rin po ay teacher sa Batangas State University. So, akala ko po ako po ay watcher. Hindi pala. Sayang. Joke. Sayang. Yan. So, marami sa atin ang pinangangampanya. Marami tayong ating inaalagaan na pinangangampanya. Marami tayong pinangangampanyang iba. Pero next, meron pa po yun. Sheila, last slide. Sabi po doon, utang na loob. Anong meron? Nawala. Okay. Kung may pinangangampanya tayo, ipangampanya mo rin si Jesus. Yun. Hindi nakasama. Yung last verse, hindi rin. Okay, padagdag ng last verse. Okay. Yun. Ipangampanya mo si Jesus. Di ba? Kung may pinangampanya ka, hanggang bukas na lang yun. Kasi mananalo o matatalo yun. Pero, kung ipapangampanya mo si Jesus, ulitin ko, higit pa sa ayuda ang ibibigay, kundi yung kanya mga pagpapala at mga pangako sa buhay mo.
Kung ipapangampanya mo si Jesus, maraming tao ang kakakilala. Maraming tao ang matatransform ang buhay. Maraming tao ang gagaling, makakatanggap ng iba't ibang milagro. Maraming tao ang pupuntang langit dahil ipinangampanya mo si Jesus. Walang silbi ang matatanggap mo dito sa lupa na pagpapala o ayuda kung hindi siya ang magiging sentro. Walang silbi ang matatanggap mo dito sa lupa kung hindi mo siya ipangangampanya. Tandaan nyo, you have a purpose. Sabi nyo nga sarili nyo, ako ay may dahilan. Sabi nyo, I am part of something big. Ano nga po yun? Yung kaharian niya ay bumaba dito sa lupa. May po-post ba yung verse, yung Proverbs 29 verse 2? Next nga po, thank you. Proverbs 29 verse 2, basahin po natin. 1, 2, 3, go. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Sabi po niyan sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, Kawikaan 29:2. Sabi po doon, pag matuwid ang nasa pwesto, masaya ang mga tao. Tingnan mo nga katabi mo kung masaya ba yan. Bakit yan masaya? Ha? Manlilibre kasi mamaya, di ba? Pag matuwid ang nasa pwesto, masaya ang mga tao. Pero, puro sila reklamo pag masama ang namumuno. Hindi ko ipapatingin ang katabi mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mareklamo ka ba? Mareklamo ka ba? Boboto naman, hindi naman din mananalo. O kaya ayoko na dyan sa politikong yan, gayong gayaan. Iboboto ko si ano at ano. Nakita ko kasi yung artista. Puro ba tayo reklamo? Ngayong oras na ito, sabi po doon, kapag ang nakaupo ay matuwid, may takot sa Diyos, ang mga tao ay masaya. Ipanalangin po natin na ang kalooban ng Diyos ang mangyari bukas at kung sino man ang maupo, mga konsihal dito sa ating bayan sa Mataas sa Kahoy, mga mayor, vice mayor, sa Lipa, may mga taga Batangas City rin po dito, gaya ko po, doon ako botante. Kung sino man ang maupo sa ating bayan, sa ating probinsya, mga senador sa ating bansa, na si Jesus ang makita sa kanilang buhay. And I believe ang ating panalangin ay may kapangyarihan. Amen. Tumayo po tayo ngayong oras na ito. Okay lang ba manalangin tayo? Okay lang ba? Ang panalangin natin ngayong Sunday na ito, hindi tungkol sa sarili ha. Hindi tungkol sa sarili, pero tungkol sa ating bayan. Kung magulo ang bayan, hindi maganda. Pero bilang mga Kristiyano, maganda nagkakaisa tayo. Naniniwala ba kayo doon? Kung sino man ang maupo, kalooban niya ng Diyos. Kung sino man ang maupo, sa Diyos pa rin magtitiwala. Kung sino ang maupo, si Jesus pa rin ang hari. Panalangin natin ang bayang ito. Pwede ba maghawak-hawak kamay tayo ngayong oras na ito? Tayo yumukot pumikit. Aming Ama sa langit, salamat po dahil ikaw ang may hawak at may kontrol na lahat. Opo, Panginoon, meron kaming mga nagiging tanong kung bakit hinayaang makaupo, hinayaang manalo. But still, magtitiwala kami sa inyo. Patawarin mo kami. Kung tumanim sa aming puso, kung may inis, galit, sa kapwa, sa mga natakbo, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming puso at iayon mo ang aming puso sa iyong kalooban. Ang dalangin ko po bukas, sa pagboto namin, gabayan mo kami. Banal na Espiritu, buksan mo ang aming puso. Ikaw ang sumama sa amin sa pagpunta namin sa presinto, sa pagmarka namin ng balota. Ikaw ang sumama sa amin.
At sa mananalo po, Panginoon, hinihiling namin na patuloy ikaw ang makita, na kung sino man ang mananalo sa bayang ito, sa mga bayan sa probinsyang ito, sa probinsya ng Batangas, at kung sino man ang mananalo ng mga senador sa aming bansa, Lord, ikaw lamang ang matataas. Ikaw lamang ang makikita. Ikaw lamang, Panginoon, ang magiging sentro ng lahat. Lord, let the righteous be seated in the positions of this government. Yung mga may takot sa'yo, yung mga inuuna ka, yung ipupush na maraming tao ang makakilala sa'yo, ang mauupo dito sa aming bayang ito. At Lord, dinadalangin ko na patuloy kang makita, na marami pang tao ang makita ka. Gagamitin mo kami. At patuloy din po, Panginoon, na ang kaharian mo'y bumaba sa mundong ito. Linisin mo ang aming puso at ikaw pa ang maging sentro nito. Salamat po, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, matagumpay na eleksyon bukas. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Mari na po tayo maupo.